Good news po sa lahat po nag-i-inquire ng electric e-car na expressway legal. Dire-diretso na po ulit ang ating pag-restock ng ganitong unit. Sigurado po hindi na kayo mauubusan at sigurado na maiuwi mo ang dream e-car mo. Muli po, pinakikilala ko po ang aming si Best Tune Pony. 170 km ang range niya per full charge. And then 100 kilometers na yung top speed niya. And then pwede siya sa expressway. RFID ready. And then may conduction sticker. Registered po sa LTO. Kaya kahit sa ang highway, idaan, or sa expressway, kahit expressway sir, pwede siya. Sipin mo sir, wala siyang coding. Napakatipid sir. Biro mo, 1 peso per kilometer. Yun ang katumbas na halaga ng natatakbo ng ganitong unit. Napakadaling i-drive, napakadaling isingit. Napakadaling i-park, sir. Kaya bagay ito sa mga first-time car owner din. Tsaka, sir, isang advantage pa ng ganitong unit. Wala siyang ganong maintenance. Hindi lang yun, sir. Siyempre, pag napanood mo itong video, ang cash price nito, sir, is less 100,000 pesos agad. Sa ganong halaga, sir, naka-expressway legal ka na, LTO registered. Napakalaking matitipid mo sa maintenance ng sasakyan, sa gasolina o diesel. Taas sa price niya, sir, yung magiging ROI naman niya is napakabilis mo lang makukuha. Within 2 years, 3 years, sir, bawi mo na tong ganitong unit. 2 to 3 days lang, sir, nasa bahay mo na. Hindi lang yan, basta e-bike. Baste e-bike yan. Okay guys, sa mga naubusan ng mga e-car na expressway legal or kung nag-aabang kayo ng stock ng e-car na expressway legal nga, sakto. Nag-restock tayo ngayon dito niyan sa Baste e-bike. At ito, ipipictures natin muli at muli nating ibibida, ipapakita lahat ng mga magagandang pyesa at syempre, magkano ang presyo ng pinakamurang expressway legal na e-car sa buong market. Electric e-car. Muli nating makakasama ang owner ng Baste e-bike na si Sir Jasper. Good news po sa lahat po nag-i-inquire ng electric e-car na expressway legal. Dire-diretso na po ulit ang ating pag-restock ng ganitong unit. Sigurado po hindi na kayo mauubusan at sigurado na maiuwi mo ang dream e-car mo. Yan. Grabe guys, napakalakas nyo talaga dito sa Baste e-bike or kay Sir Jasper kasi nahihiya siya sa inyo eh. Ang tagal nyo nang nagpapa-reserve or nag-aantay ng stock. Ngayon ito, tuloy-tuloy na nga naman daw yung pagpaparating nila ng mga e-car na expressway legal. Pero mini lang syempre. Okay? So ngayon sir, simulan na natin. Ibida na po natin muli sa kanila etong napakaganda nating e-car. So ano nga ba ang tawag natin dyan? And muli po, pinakikilala ko po ang aming si Best Tune Pony. Yun, Best Tune Pony. No? Napaka-cute ng pangalan, bagay na bagay sa itsura, sir. Si Best Tune Pony, sir, is 170 km ang range niya per full charge. And then 100 kilometers na yung top speed niya. Malayo ang pwedeng marating at napakabilis nitong unit na to. Yes, sir. Yung ganito nga po palang unit, kahit maliit siya, mabigat siya. Halos kasing bigat na siya, sir, ng Wigo. And then pwede siya sa expressway, RFID ready, and then may conduction sticker, registered po sa LTO. Kaya kahit sa ang highway, idaan, or sa expressway, kahit expressway sir, pwede siya gamitin. Yun, yung mga nakasanayan nating electric vehicle or yung mga nauna nating version ng mga e-bike or e-car, binabawal, di ba, dun sa mga national road. Tsaka may mga nagtatanong sa amin, pwede ba yan sa highway, pwede ba yan sa highway? Yung mga mini low speed e-car sir, is hindi namin masagot sir kasi depende sa LGUs. Pero ito sir, kahit sa ang highways, kahit expressway pa man yan, pwede. So walang limitation yung kalsada na pwedeng daanan nito. Yes sir, So, ayan na, nakabawi na tayo ngayon guys. Kaya pala sir, advisable yung mga ganitong e-car. Kung meron kang primary e-car, gawin mo itong pang secondary. Sipin mo sir, wala siyang coding, napakatipid sir. Biro mo, 1 peso per kilometer. Yun ang katumbas na halaga ng natatakbo ng ganitong unit. Parang piso kada kilometro. Yes sir, bagay dito sir sa mga first time na car owner. Since maliit siya, napakadaling i-drive, napakadaling isingit, napakadaling i-park sir. Kaya bagay ito sa mga first time car owner din. Yes. Bago sila mag-totoong sasakyan, pwede nilang pag-practicean to kahit sa expressway. Pero ito guys, napaka-social nyo naman kung ito yung unit na pagpa-practicean nyo. Yes sir. Isa sa pinaka-top of the line or ito yung pinaka-premium na e-car. Siyempre, expressway legal na nga ito. Di ba? Yes sir. Ipapa-appreciate naman namin ngayon sa inyo yung features na nahandito sa harapan muna. So dito sa harap sir, pag-usapan natin. Ano-ano nga po ba yung mga dapat nilang malaman dito sa harapan? Simulan natin dito sa mga ilaw niya. Ayun sir. Ang ginamit sa kanyang low beam and high beam sir is halogen. Main headlight natin. Yes sir. Yan is halogen. Halogen type, okay? And then,
Yung kanyang daytime running light is LED. Ito yon sa ibabaw. Yes, sir. Yan, Oo. LED. Itong ilalim naman po na ito, Yung kanyang turn signal light, sir, is LED na rin. ayun. So magkabukod po yung ibabaw na ito, maging dito sa ilalim. Yes, sir. Hindi Oo. sila sabay. Okay? Yes, sir. And then, dito naman sa part na to, sir, parang nabubuksan siya. Oh, sir. Ito is andito yung kanyang charging port. Ah, yun. Yung charging port natin. Ayan, sir. Ah, okay. Automatic na. Napansin natin yung itsura ng charging port nito. Parang mas malaki siya dun sa mga karaniwan nating e-car. Oh, oo nga pala, sir. Iba-iba ang klase ng charging port ng mga e-car. Okay? Yung ganitong e-car po is GBT type na charging port ang gamit. Yun. Take note, guys, ha. Iba-iba po yung katawagan sa mga charging port ng e-car natin. So, ito, medyo special na yung charging port na Yes, sir. ginamit sa GBT. kanya. Karamihan kasi, sir, is type 1 or type 2 na charging port. Ito po is GBT. Ito po bang ganitong klaseng charging port? Compatible na po ba yan dun sa mga charging station sa mga mall, sa gasoline station? Bali Pwede kasi, na po ba yan, sir? bali kasi meron kasi, sir, na mall na may charging ng GBT, meron naman type 2 lang. Pero merong apps, sir, application sa cellphone na dina-download para makita mo kung saan may available na mga ganitong charging port na mga charging station. Yun ang mahalaga na dapat nyong alam. Kasi, syempre electric to, kailangan alam mo yung charging station kung saan meron. Lalo, sir, pag babiyahe ka na medyo malayo, dapat alamin mo muna kung saan may mga charging station na malapit sa Importante. pupuntahan mo o madadaanan. Hindi naman kasi kagaya ito ng mga de-gasolina sasakyan na bawat lugar may mga gasoline station tayo makikita. Yes, sir. Ito oo. medyo limited. Syempre, bago pa yan, kailangan inyo munang alamin saan nga ba tayo makakapag-charge na lugar. Tapos speaking of charge, sir, yung ganitong unit, pagka sa bahay lang, ibig sabihin, sir, GBT AC ang gamit, umaabot siya, sir, ng 6 to 8 hours from drain to full charge. And then, sir, pag sa mga mall, yun na yung, sir, yung GBT na DC. Mhm. Pag ganun, sir, nasa up to 4 hours na lang yung charging niya. So nakadepende dun sa charging na or dun sa charger na gagamitin natin. Yes, sir, kung AC or DC. Yung kasamang charger nito, sir, anong klaseng charger na yun, sir? Ang charger talaga niya, sir, is yung GBT na AC. Okay, yun yung Sa mga regular outlet lang. 8 to 10 hours. Yes, sir. Okay, pero 6 to 8 hours. 6 to 8 hours. Pero pwede naman naman sila mag-upgrade kung sakasakaling gusto nila sa susunod gusto nila mas Mas fast mataas, charger. sir, na kilowatts. Hindi, sir, advisable Hindi na lagi. advisable. Okay. Mas maganda pa rin yung normal charging lang. So yun, yung pinaka-charging time natin. Yes, sir. And dito naman sa katabi ng charging port, sir, ito. Ano naman po itong Yung area? dito nilalagay yung sa ano niya, sir, sa wiper washer. Ayun. So, ibig sabihin, mas malinis nating mawa-wipe yung pinaka-windshield natin dahil meron na siyang lalagyan ng wiper washer. 15 Yes, sir. liters, so? 1.5, sir. 1.5. May tuldok pala sa gitna. Okay. Kala ko napakalaki ng kanyang tangke. Bigat nun, sir. Ang bigat. Okay, so ngayon guys, eto sarado natin. Ayan, sir. Sa ibang e-car na nakita natin or na-encounter na natin, sir, usually naangat yung hood. Yes, sir. Sa e-car na to, na expressway legal, naangat din po ba? Hindi, sir. Hindi naangat yung ganitong hood. Ganyan talaga ang design niya, naka-fix. Nakapix yan talaga, sir. Oo. Okay. And then, siguro silipin muna natin yung side nito. Ihabol ko lang, sir. Meron din siyang yung tow hook. So, ito yung pinaka-tow hook. Siyempre, nandyan yan sa likod. Ikakabit nyo na lang kapag kinakailangan, sir. May kasama naman siya, sir, na tow hook na. So, ito 2-door or 3-door? 3-door, sir. 3-door setup. Yes, sir. So, ibig sabihin na aangat yung pinto niya or yung likod na part nitong unit na to. Yes, sir. Oo. So, ito yung pagiging 3-door niya, guys. Nga, pakita natin. Uy, hydraulic na, sir. Oo. Ayun, napaka-smooth ng pag-angat nitong unit na to. Nung pintuan niya dito sa likod. Ayun, high-tech, hydraulic na. Advanced na Ayun, sir. talaga. Tapos, pag may pinamili ka, iniisip ng iba, walang luggage, kasi maliit. Kung wala naman po kayong sakay, pwede niyo pong i-fold yung dalawang upuan, and then, compartment na. So, itong passenger area or yung pwesto ng passenger, at the same time, nagiging storage din niya. Yes, sir. Tapos nandito na rin yung mga previous niya. Ito, sir, yung adapter na ginagamit. Pag walang ground, yung outlet nyo, pwede yung gumamit dito, sir, para mag-charge. Okay. Ito, sir, nag-ano na rin siya. Yung parang charging timer. Yes, sir, meron na rin. Meron na rin. So, automatic magkakat yung charging niya once na Full sinet charge natin. na. Yes, sir. Okay. Tapos, kasama na rin siyang
early warning device. Na early Okay. warning device. Yung mga kailangan talaga na tools sa kalsada. Yes, sir. Meron din siyang charger, syempre. Ito yung charger niya, sir. Yan yung tinatawag na GBT. GBT Yes, charging. Charger. Tapos, ito yung kanyang tow hook. Ayun, yun dun sa kaunahan, sir. Yes, sir. Okay. Tapos, At syempre yung kanyang manual. ito naman yung manual. Yes, sir. Okay. Tapos yung quality nito yung dito sa loob, guys, makikita nyo, kung premium yung labas, yung quality sa loob, sobrang premium din, Yes, sir. Yung amoy nga, sir, amoy bagong kotse talaga eh. Parang literal na kotse, no? Yes, sir. Iba amoy nito, guys. Talagang kung kayo ay mapanuri talaga, mapapansin nyo kung ano yung diferensya or yung laki ng diferensya sa mga nakasanayan nating Yes, sir. Tapos, lahat ng seats niya is meron seatbelt. Kanya-kanya. Yes, sir. Meron Kanya-kanya. tayo. Tapos ito, kung pagpapatungan nyo naman itong part na to, matigas siya, Matigas, sir. sir. Kaya pwede mo pagpatungan ng mga pinamili or ng bag ng estudyante. Pwede. Tapos meron pang space dito sa bandang likod, guys. So, medyo spacious din talaga. Ilang taon na nakakasakay dyan, sir? Kasya dito, sir, 4 to 5 siya. 4 to 5 seaters. seater. Tapos, hatchback design to, no? Hatchback, sir. Hatchback design, guys. Ayan. Compact Ayan. car, di ba? Tapos sobrang simple lang din ang disenyo sa design niya sa harap. Makikita nyo kung gaano kaganda yung mga details ng ilaw. Simple lang, sir, pero ang lakas ng dating eh. Yes. Tsaka ito napansin ko, sir, parang automatic kaagad naka-tint yung unit na to. Oo, pinapatint na agad namin. May tint Free. na agad. Oo. Kasi kapag Free na po bago yung ang tint. sasakyan, clear pa yan no? Ito Yes, sir. talaga black na Halos hindi mo na nga makita yung loob niya May privacy ka, di ba? Tapos ito, sir, pag inabil sa amin is 3 years na rin siyang registered sa LTO. Yun ang maganda. Wala na silang poproblemahin. Mag-aantay lang, sir, ng 2 to 3 weeks para syempre sa ORCR and then sa plaka. Di ba? Ito naman, sir, dito, pag-usapan natin yung mga features dito sa likod. Siyempre, kapag umaatras ka, kailangan meron kang sensor. Ay, mas maganda, sir, pag may sensor, sir. Ito, meron na, sir. Yes, sir, may nakakabit na sensor. And then, syempre, yung built-in na reverse camera. Lahat ng built-in na kinakailangan nyo, naka-install na dito. Built-in sensor, kapag umaatras kayo, syempre, meron tutunog dyan. And pag umaatras din kayo, syempre, meron kayong kuha dito sa reverse camera niya. Yes, sir. Oo. Diba? Ganyan kaganda at ka-high-tech itong pinapakita natin. Ito yung conduction sticker niya, guys. May conduction sticker siya, kaya talagang narirehistro. At ang good thing nga, kababanggit lang sa atin ni Sir Jasper, hindi nyo na kailangang intindihin pa yung pagpaparehistro nitong unit na to. Biruin mo, meron kayong free 3 years registration sa LTO. Yes, sir. Oo. Diba? Tapos yung Napakatagal. unit na to, sir, is RFID ready na din. Pwede nang pa-install Pwede lang. nang pa-install ng RFID. So kung sakasakali, gusto nila talaga yung express. Kung Talaga? talaga nila pang expressway, pa-install na lang nila ng RFID. Automatic, makakadaan ka kagad no? Yes, sir. Hindi ka napipila dun sa mga cash. Tapos may mga nagtatanong nga pala, sir. Siyempre, expressway, mabibilis na sasakyan, malaki na sasakyan. Hindi daw ba ito hinahangin? Oo. Siyempre, sir, same din naman ng ibang mga maliliit na sasakyan. Pag meron sobrang bilis, sir, medyo maano rin siya. Mararamdaman mo rin. Siyempre naman, kailangan din talaga i-consider natin yung mga ganong klaseng bagay. Dapat alam natin yung mga ganyan. Kaya ini-explain din sa atin ni Sir Kaya Jasper. siyempre, sir, gagamitin mo to first time driver ka, first time mag-NLEX, medyo dapat mag-ingat na lang. Tama. Tapos silipin ko lang sandali yung mga pang-ilalim nito, sir. Kasi may Sir. mga nagre-request niyan So, ang suspension na nakikita natin dito na naka-install sa likod niya, hydraulic and coil spring. Yes, sir. Oo. Dalawa, 2-in-1. Na malalaki. Oo, mataba. Ayun, hindi lang natin masyadong mapakita sa inyo Pero ayan guys, Yes, sir, Ayun. pati yung motor niya dyan, makikita Kita dyan, na, no? napakalaki. Since nabanggit natin kanina, yung speed nito umaabot ng 100 kilometers per Per hour. hour, yes, sir. Anong klaseng type ba ng motor ang ginamit dyan? Bali, yung ginamit na motor dito, sir, is naka 20 kilowatts na motor na. Kaya kayang-kaya niya, sir, 100 na kph na speed. Kilowatts na po ang tawag. Yes, sir, kilowatts Kung na. nasanay tayo sa wattage, dito kilowatts na. Kilowatts na, sir. And sa battery, sir, anong gamit nating battery dito? Ang maganda dito, sir, is naka lithium ion phosphate na battery. Hindi lang basta-basta lithium kasi may karuktong pa ion phosphate. Ang maganda sa ganung battery, sir, ang lifespan niya is umaabot na ng 10 years. Ang tagal. Yes, sir, 10 years ang inaabot ng lithium ion phosphate na battery. Siyempre, depende na rin sa pag-aalaga at sa paggamit, siyempre, ng customer. Nice. Pero ituturo naman namin kung paano yung tamang pag-aalaga sa battery. Napakarami pala talagang advantage ng ganitong klaseng unit natin. Yes, sir. No? Hindi lang porket expressway legal siya, yun ang advantage niya. Pero habang
lumalaon tayo dito sa video na to, nalalaman natin kung ano-ano yung mga advantages niya. Yes, sir. Oo. Di ba? Tapos pasok tayo, pwede ba, sir? Pasukin Pakita natin, lang sir. Okay, ang bigat ng pintuan nito. Oh. Ang bigat ng pintuan niya, sir, ha? Napakakapal, sir, ng pintuan. Grabe. Tapos eto na, dito na tayo. Makikita natin yung quality ng loob nitong unit na to. Tingnan nyo, guys, oh. So, upuan pa lang, sir, parang nakakahiyang upuan. Ang ganda ng quality, guys. Tingnan nyo. Kumbaga, yung iba, sir, nagpapalit pa ng aftermarket na upuan. Ito is, okay na yung stock. Original, para ka nung naka-racing seat dito. So, nga Opo. pala, sir, walang tunog. Pero naka-on na siya. Naka-on na tong lagay na to. Pag nilagay natin sa drive yan, sir, binaba ang handbrake, tinapakan si linya doon, andar na to, sir. Ganun pa rin ang tunog niya. Walang katunog-tunog, Walang sir. tunog. Oo. Pero syempre, lalo ngayon, sir, medyo mainit. Testing natin yung aircon. Yan, ang gusto ko. Kasi kanina pa tayo sa labas, ang init eh. So, Yes, sir, ito. sobrang init sa labas. Yan. Pakinggan nyo mabuti yung aircon niya. Halos yung aircon na lang yata yung maririnig natin dito. No? Yun lang ang tunog, sir. Yung mismong Buga ng aircon. motor is walang tunog. Napakatahimik talaga, guys. Then, ito yung pinaka-air vent niya, no? Itong side na to, meron Kasi din ito, sir, dito. yung para sa, yung nasa likod. Okay. Eh, kung wala kang sakay, pwede mong itutok sa'yo. Tutok mo lahat sa'yo, no? Ito, sir, napansin ko, kanina pa nakadarang sa init or nakabilad sa init tong unit na to. Pero pagsakay natin, pagbukas mo pa lang ng mga aircon niya, grabe ramdam mo kagad yung lamig. Yes, sir. Oh. Ang bilis nga lumamig ng aircon nito, sir. No? Walang halong biro, guys, ha? Tinan nyo yung aircon or dito nararamdaman natin yung aircon. Sobrang lamig kagad. Yes, sir. Oh. No? Ang lamig. Parang kailangan mo muna mag-jacket bago ka sumakay dito. Masisira talaga yung pulmon Kaya, nyo. sir, tamang-tama rin to sa mga magulang na may estudyante, pangatid sundo sa anak, pamalengke, pang zumba. Maganda to, sir, kasi ayun, sir, close siya. Siyempre, safe sa mga bata, may seatbelt. Yes. And then, umulan, umaraw, mga gamit mo yung unit. Tama. Tsaka wala nang restrictions. Oh. Di ba? Isa pa sa restrictions, yung di ba, pagka naka-degasolina yung sasakyan ka, may coding. Yes, sir. Pero ito, since electric, may coding din ba, sir? Pag electric, sir, naka-green plate, walang coding. So, ito pasok to sa walang coding. Walang siyempre. coding to, sir. Oh. Wow, napakasarap naman. Sa Metro Manila ka, araw-araw mo to gamitin, walang problema. Every time, anumang araw, bumiyahe ka, wala kang magiging problema or walang papara sa'yo para sabing coding ka. Yes, sir. Oo. Hindi mo na kailangan bumili ng another car na pampalit mo para pag coding, yun ang gagamitin mo. Yes. Ito is pwede mo na siyang gamitin. All-in-one na, sir. Oo, araw-araw. See? Pakita ko lang sa kanila yung panel gauge nito. So, ito yung pinaka-panel gauge niya, guys. Sobrang layo na rin talaga dun sa nakasanayan nating mga affordable e-car. Ito, tingnan nyo, guys. Sobrang parang computerized na talaga, sir, no? Tsaka napaka-detalyado. Ang liit, sir, yung monitor, pero detalyado. Yes, tsaka may sombrero, may bubong. Oo. Tingnan mo, Para hindi cute. ma-expose sa sobrang init din, sir. Ito, sir, baka may animation pa to pagka naka-off, tapos i-on natin, baka meron siyang animation. Pwede natin ipakita, Pakita sir. natin. Sige, sir. Ayan. Sige nga, pakita nga natin. Buksan natin yung unit. Ayun. Yung logo ng Bastion Pony lumalabas, sabay lalabas ngayon yung pinaka-details niya, sir. Oo. Ang ganda naman. Nakakapanibago, sir, kasi pag in-start mo, walang tunog eh. Ito pala, nakabukas na ngayon yung unit Nakabukas na to. yung unit, sir. Hindi mo ramdam, ano? Tapos ayan, sir, pakita lang natin, sir, yung details. Yan. Ayan, syempre, neutral. And then, syempre, pagka sinip natin sa drive and reverse, lalabas din siya dyan. Ito yung SOC, sir, ang ibig sabihin yan is state of charge. Ibig sabihin, sir, ang battery level niya is 89% pa. And then, yung range na maaabot ng 89% is nasa 151 kilometers pa. So, ibig sabihin, detalyado, sir. Yes, sir, detalyado. Tapos, ito nga pala, sir, ito yung mode niya. Okay. Ibig sabihin, naka-sports mode siya. Kung mapapansin mo, orange yung gilid. Kapag naka-sports mode ka, sir, ibig sabihin yan yung pinaka-powerful Yes, sir. itong unit na to. Kadalasan ginagamit lang yan, sir, pagka medyo nagmamadali ka, nasa expressway ka, yung mga ganun lang, sir. O-overtake ka, ganun. Pero kung medyo nagtitipid ka lang, within the city, traffic naman, pwede dito ka lang sa Eco. So, asan yung pinaka-switch natin dyan, sir? Ito, sir, yung kanyang switch. Yan. Pag blue, sir, yung nasa monitor, siya is naka-Eco. Ayun. So, dalawang kulay yung pinaka-indicator niya. Ito na yung pinaka-eco mode natin. Yes, sir. Tapos, ito na rin yung kanyang, yung sa single trip, sir, na kilometers. And then, ito yung sa totoong mileage niya.
So, 15 kilometers. 15 kilometers. And then, sir, syempre, meron na rin siyang oras. So, Tapos, makikita mo rin dito, sir, kung may mga open ba na door. yun, no? Nagpapalit yung pinaka-icon niya, oh, guys. Ayan, oh. Pag nakasarado, syempre, sarado rin. Tsaka parang may kotse na talaga dito, sir, no? Oo. Tapos, sir, madedetect rin niya kung naka-seatbelt ka or hindi. And then, syempre, kung naka-park ka. So, may mga safety features din talaga siya, no? And kung pagka magre-reverse naman tayo, sir. So, ito na yung reverse camera niya. Napakaliit, sir, ng monitor, pero napakaraming function. Wow! Saka detalyado, sir. Sa liit niya, lahat makikita mo na dun eh. Yes. Tapos may mga margin pa, oh. Yes, sir. Makikita mo kung Dito pasok na ka rin na. yung ano niya, sir, sa sensor. Meron din, sir, no? Yes, sir. Parang meron ka pang camera na 360 sa buong unit, eh, no? Kasi kita mo yung mga ano, yung mga details niya, oh. Oh. Diba? Ang ganda nito. Itong function naman na to, sir, para saan pa? Ito yung kanyang ano, sir, power window. Ito sa driver and ito sa passenger. Ayan, sir. Yun. Oh, kaya wala dito, sir, no? Kadalasan kasi, sir, di ba, is nasa pinto. Apo. Ito is nandito na. Nandito. Sa driver talaga yung mas may access. Oo, mas may access. Okay. And then, ito yung kanyang gear selector, kung neutral, reverse, or drive. And syempre, yung aircon. Yan. Nasa set yung level ng aircon and then yung level ng fan. Okay. Ito po bang level or yung temperature po ba ng aircon natin ngayon? Todo po ba yan? Kasi ang lamig na talaga Yan, eh. sir, is nakatodo. Todo na yan. Kala ko Testing lang natin. banting pa lang eh. No? Ang lamig na Sir, kagad eh. nilagay ko lang sa half. Mas tumahimik, pero ang lamig pa rin. Yes, Ang buga. totoo. Kasi naipon na yung lamig eh. Yes, sir. Diba? Pwede pala yung ganun, ano, kung sakali, pagka bagong sakay, kakasakay mo lang, medyo mainit, todo mo muna, sir. Yes, sir. Tapos, pagka alam mong malamig na, ramdam mong malamig na, baba mo na yung temperature Yes, niya. sir. Hindi naman siya ganun katakaw sa konsumo sa battery, sir. Syempre, pag tinodo mo, sir, medyo malakas sa consumption. Unlike yung ganyan na half lang, antayin mo na lang na lumamig, mas tipid. Mas tipid, Oo. okay. Tapos, ito yung kanyang Audio system. audio system. Okay. Ayan. So, pwede kang makinig ng radyo. Pwede ka makinig ng radyo, USB, pwede rin siyang Bluetooth. Pwede rin. Yes, sir. Tapos, pag sagot ng tawag, Yes, sir, pwede. pwede na rin. Oo. Okay? So, yan yung mga details na dapat nating malaman. Tapos itong part na to, ito yung pinaka-dashboard niya, sir. Makikita natin dito, pwede tayong maglagay ng Ay, sir, mga cellphone, wallets, May syempre, cup holder din. cup holder, oo. tapos ito parang Lego to Oo. Naglagay lang ng design dito na parang Lego. Tapos ito yung pinaka-antena niya. Antena, sir, Sa sa labas. taas. Hindi Oo. para na ikakabit. Okay. And then, ito nga pala, sir, yung kanyang hazard. Nasa taas, kakaiba. Oo. Tapos ito na rin yung sa ilaw niya. Yun. Diba, liwanag din, sir, no? Yes, sir. Tapos, meron din siyang, syempre, yung sun visor with mirror. Oo. Dito naman, Sa passenger, sir, is meron ding, sun visor. Without mirror nga lang. Without mirror Pero nga dito lang, ka naman, pwede ka naman manalamin dito. sir. Tapos ito may mga handle din, oh. Guys, oh. Ayun, oh, may mga handle. Dito lang may handle. Oo. Sa iba, wala, no? Tapos, sir, yung lock sa pinto niya is centralized din. So, ibig sabihin, pag nilock mo yung sa driver Pag side, nilak yung driver, lahat ng pinto, lock na ngayon. Yes, sir. Yung dalawang pinto is maglalak na rin. Okay. Sa likod, syempre, kasama, sir, no? O, ma-access pa kasama rin yung yun. likod. Ah. Tapos, ito nga palang unit na to, sir, is isa lang ang airbag. Ang may airbag is yung driver Yung lang. driver lang, tama. Okay. So, syempre, kailangan na lang din natin ng konting pag-iingat kapag magmamaneho tayo, anumang vehicle yung gagamitin natin. Yes, sir. Tapos, ito nga pala, sir, kung syempre, yung ibang driver is gusto merong dashcam. Yan, ang maganda. For protection or safety natin. Yung dashcam niya, sir, is dito sinasaksak sa likod ng rear view. Meron na siyang USB port. Oo. Para mas malinis, sir, walang nakakalat na wire. Diyan, sir, nilagay yung USB port niya. USB port para dun sa rear view. mirror. Kasi nga naman kung dito nyo paggagamitin o isasaksak, ipa-plug yung USB ng dashcam nyo, medyo malayo. Medyo malayo. Tsaka, Kakalat sir, nga naman yung wire. kalat yung wire, ang pangit tignan. Grabe tong unit na to, Sir Jasper, no? Yung quality yung quality nito mapalabas o dito sa loob talagang equal. Yes, sir. Tsaka pag nasa loob ka, sir, hindi mo ramdam na maliit na sasakyan lang yung dala mo. Totoo, sir. Tama ka dyan. Parang literal na nakasasakyan ka na rin na di gasolina. Oo. Na walang tunog, walang, napakatahimik, sarap, Komportable. sarap gamitin. Tsaka ito na ba yung pinaka-legroom niya? Ayan, sir. Space ang laki. Tingnan mo, oh. Oo, sir. Sa akin, tingnan mo, nakatras pa yata yung sa akin, eh, no? Grabe, oh. Halos mahigit 1 dangkal pa, oh. Di ba? Tapos Ganyan kaluwag, sa driver din, sir, ang luwag.
Yan sa driver kasi medyo komportable. kailangan nakapasok ka ng konti. Pero ang good thing dyan, adjustable naman kasi yan. Yes, sir. Nare-recline, na pwede mong isandal, pwede mong i-forward, no? Oh. Tapos sir, syempre, yung kanyang wiper, signal light is same lang din sa mga kotse. Nandyan din sa left side. Yes, sir. Kung magsi-signal ka. Ito namang function na to para sa wiper naman natin. Yes, sir. See? Yan. Yan yung pinaka mga switch ng ating ilaw and signal light, guys. Ito po bang side mirror niyan? Automatic na rin po ba yan? Yung side mirror, sir, is manual. Manual. Ang ganda rin ng design ng side mirror, oh. Nakikita ko dito sa disenyo ng side mirror niya, parang pang Mini Cooper, sir, no? Tapos dagdag nga pala natin, sir, meron siyang tire monitoring. Yan. Hindi mo na kinakailangan bumili ng mga devices na magmo-monitor ng tire mo kasi built-in na sa kanya yon. Na pag malambot yung tire mo is i-indicate dun sa monitor na yung tire mo is malambot. So alam mo ngayon. Ngayon, hanginan mo siya. Tapos sir, pag hinanginan mo siya, hindi mawawala yung nag-indicate dito na malambot yung tire mo. Kailangan i-press mo lang siya ng 3 seconds. So, pag pinress mo ng 3 seconds yan, sir, mare-reset na siya. Tapos sir, yung headlight niya is may control din. Kung gaano mo kataas o kababa gusto. Yung mga numero na yan, sir. Yan, sir, oo. Makokontrol mo kung gaano kahina o kalakas yung kanyang headlight. May leveling, sir. Oo, may level. Parang naiaano mo rin yata, parang dun sa last vlog natin dito, parang naia-adjust ka mo, no? Naia-adjust, sir, oo. Kung halimbawa gusto mo medyo nakatingala yung ilaw mo, halimbawa, sir, control mo. medyo mabigat yung sakay mo, nakatingala, pwede mong ibaba yung ilaw. Yuyuko mo ngayon. Yuyuko mo yung ilaw. Control, no? Yes, sir, napakagaling yung unit na to. Hira yung ganong klaseng feature kasi sa mga ibang sasakyan na literal na de gasolina, walang ganon, sir, eh. Kumbaga nga, sir, small but terrible. Small but terrible. Kumbaga, lahat na maganda or advanced na features, equipped na dito sa unit na to. Tingnan nyo naman kung gaano ka-futuristic yung design, guys. Ang ganda. Futuristic, pero napakasimple, sir. Yes, totoo, Kasi sir. isipin mo, sir, 170 km range, pwede sa expressway, walang coding. Kumbaga, sir, daming paggagamitan ng ganitong unit. Tsaka ang dami mong advantages dito sa unit na to, sir. Tsaka, sir, sa bahay nyo, limited lang yung parking space. Napakadaling isingit nito, sir. Napakadaling gawa ng paraan sa bahay. Kasi compact car siya, di ba? Yes, sir. Oo. Space friendly. Yes, sir. Kung may pupuntahan ka rin ibang lugar, madaling hanapan ng parking. Yes. Kung kailangan mo ngang medyo sumingit ng konti, kung ikaw ay nagmamadali. Tsaka, sir, isang advantage pa ng ganitong unit, wala siyang ganong maintenance. Ano-ano nga po ba yung maintenance lang ng ganitong unit? Ito, sir, sa PMS is more on lang siya, parang tightening lang ulit ng mga nuts and bolts, check ng mga brake pads, yung mga ganun lang, sir. Yung mga brake oils fluid. Natin, sir. Sa oil, sir, wala siyang oil eh. Wala na yung nakasanayan Gear natin oil, dun sa iba sa motor oil. Parang wala, sir. may oil dun sa wala motor. siyang motor oil, walang gear oil, walang transmission fluid. Kumbaga, sir, walang tipid, napakatipid sa maintenance. Nabawasan, sir. Yes, sir. Hindi ka lang sa gasolina o diesel makakatipid, sir. Makakatipid ka rin, sir, sa maintenance, syempre. Nice. Tsaka yung ang laking bagay at tipid nun, no? Yung 3 years pre-registration sa LTO. Yes, sir. So guys, ito kasama natin si Ma'am Lilda, yung isa sa nakabili nitong best tune pony natin. Ma'am, kamusta? Okay naman. Taga saan po sila, ma'am? Taga Dampol First kami, Pulilan. Pulilan, Bulacan. Bakit po itong unit na to yung nagustuhan nyo? Ang dami naman pong mga available na unit Siyempre, dito. number 1, cute siya. Okay po. Pangalawa, komportable. Okay. Tsaka itong ganitong klaseng unit, ma'am, hindi po kayo magsisisi sa specs, maging dun sa mga performance at pyesa na naka-install dito, ma'am, no? Oo. Yun din po ba yung isa sa na-consider nyo sa kanya? Isa sa na-consider namin. Eh, Saka sa mahal ng gasolina ngayon, kailangan mag-shift tayo sa e-car. Guys, eto nakita nyo, napakasimple lang ni ma'am, pero yung unit na nagustuhan niya, isa sa top of the line or isa sa pinakamagandang quality na e-car available dito sa Baste. Ma'am, ano po bang pinagkakaabalahan nila? Bakit eto na lang yung napili yung unit? Kasi sa totoo lang, may business kami. Yun naman pala. May laundry shop kami. Mm-hmm. Ngayon, pwede rin itong gamitin sa business. Pwedeng pang-deliver ng mga tapos ng labada. Okay. Pwede na. Kahit sa iskinita,
pwede siyang ipasok. So yun naman pala, may Ah. purpose naman po pala Pwede kung ba bakit ito. i-promote yung Opo, laundry namin? pwede po, ano po ba yan? Kaya kami dito nag Bumili. bumili nito Opo. kasi may laundry kami, pwede rin i-gamitin pang business, pang Mhm. deliver kasi cute siya, maliit. Kahit na sa mga maliliit na daan, pwedeng pumasok. Ayun. Kaya kayo mga taga Poblacion, Pulilan, magpa-service na sa amin, magdala kayong mga labada sa murang halaga at free delivery. Ayan na nga, sinasabi natin dito yan sa Baste e-bike. Kaya naman pala, ito yung nagustuhan ni ma'am kasi may purpose naman pala kung bakit ito yung unit na nagustuhan niya. Ah. Pwede nga namang ipan-deliver ng mga labada. Mga labadang tapos na, Hindi lang po siya pang family, pwede rin po siya pang negosyo. pang negosyo. Kasi ang maganda po dito sa unit na to, nabubuksan po yung likod. Likod. Na ibababa rin po yung mga upuan niya. Oo, Kaya pwede. doon po, pwede nating ilagay yung ating mga i-deliver na labada. Maraming pwedeng paggamitan. Oh, di ba? Kaya Kita nyo, guys, nagustuhan oh. namin to. Napakasimple Tapos, lang ni ma'am eh. Hindi siya mababasa ng ulan. Yan. Naka-aircon pa. Naka-aircon pa. Oo. Tsaka ito po ma'am, expressway legal. Express. Kahit sa NLEX po, pwede. Di ba? Hindi kagaya ng ibang mga unit, pang kalsa-kalsada lang, limited pa, tapos may mga bawal pa na kalsadang daanan. Oo. Ito po ma'am, expressway, pwede nyo pong Kahit talin, saan pwede. gamitin. Diba? Tingnan, napaka-humble ni ma'am, simple lang yung suot ni ma'am, pero grabe yung unit na binili nila. Kaya natanong ko, ito na lang, bakit ito lang yung nabili or ito na lang yung gusto nilang unit na bilhin? Kasi isa sa pinaka mahal or may presyo itong unit na to, pero sulit naman. Di ba, ma'am? Sulit naman. Ayun. Mababawi din kasi Ah. gagamitin pang business. Nice. Sige ma'am, baka gusto nyo i-promote yung business nyo. Ano po ba pangalan? Mga taga Poblacion, Pulilan, punta kayo sa Clean Laundry Shop. Clean Laundry Shop. Clean Laundry Shop sa Okay. Barangay Poblacion. Malapit sa Don Benito National Road. Meron po ba kayong Facebook page? Ano ba yung page? Yung Facebook nyo po? Wala. Wala pong Facebook page. Mas maganda po kasi kung may Facebook page kayo para ipapalo po nila kayo ron. Tapos meron pa kaming isang branch sa Barangay Kutkot, Pulilan, Bulacan. Ah. Bago lang. So Bago lang. dalawang branch na po kayo. Oo. Malapit kami sa Osage. Ayun, Ma'am Lila, baka meron po kayong gustong i-shoutout. Shout out sa mga taga Bicol. Shoutout sa mga, anong family po ba yun? Redlora family, Factor family, mga taga sina Kuya Rosano sa Tarlac. Shout out sa mga taga Makati, mga kapatid ni Ni Sir. Richard. Okay. Ayun, magpakita ni Sir, no? Oo. Yung Mr. po ni Ma'am Lilda. Shout out kay Sarah. Sarah, yung tao namin doon sa laundry. Alright. Shoutout po sa lahat ng nabanggit sa atin ni Ma'am Lilda. Shoutout po sa mga taga-Pulilan, maging sa mga taga-Bicol. Taga Bicol. Maraming salamat po Ma'am Lilda sa pagbisita at sa pagtitiwala nyo dito sa Baste e-bike. Maraming salamat po Ma'am Lilda. Congrats na rin po in advance. Thank you. Thank you. Yun, Sir Jasper, nakita natin at nalaman natin. Muli nating naibahagi sa kanila kung gaano nga ba kasulit yung mga features, specs at lahat ng nakita nating at kung gaano pyesa katipid, sir. dito sa ating mini e-car na expressway legal. Yes, sir. Sulit naman kaya yung presyo niya sa lahat ng naibida natin sa kanya? Yung ganitong unit, sir, na expressway legal, napakadaling gamitin, napakadaling i-park, mabibili mo lang sa halagang 588,000. Oh, ganun lang kababa ito. Hindi lang yun, sir. Siyempre, pag napanood mo itong video, ang cash price nito, sir, is less 100,000 pesos agad. Wow, magkano na lang matitira, sir? Itong unit na to is magiging 488,000 pesos na lang. Oh, finish na. Wala na, sir. Finish na. Oo, less 100,000 pesos agad. Talagang pinanindigan mo, sir, na ito talaga yung isa sa pinaka-affordable or pinakamurang electric car na expressway legal na makikita nila sa buong market. Yes, sir. Sa ganung halaga, sir, naka-expressway legal ka na, LTO registered. And then, napakalaking matitipid mo sa maintenance ng sasakyan, sa gasolina o diesel. Napakalaking matitipid, sir. Yes, at least alam nyo kagad yung mga details ng ganitong klaseng unit para kung bibilin mo habang napapanood mo to, sa panonood mo pa lang ng video na to, kompleto na Yes, yung sir, detalye na oo. kailangan mo. Yes. Taas sa price niya, sir, yung magiging ROI naman niya is napakabilis mo lang makukuha. Within 2 years, 3 years, sir, bawi mo na tong ganitong unit. Oh, kasi
3 years pre-registration ka na dyan Yes, sir. Oo. Hintayin mo na lang yung plaka, tama ba, sir? Yes. Pahabol ko lang, sir, sa nagtatanong ng warranty. Eto, yan. Gusto nating i-highlight yan kasi may mga nagtatanong at ang daming interesado sa unit na to, especially sa warranty. Sige, ano nga po ba yung warranty natin dyan? Ang warranty po nito, sir, sa battery is 6 years and sa motor, sir, is 6 years warranty na din. Parehong 6 years? Parehong 6 years, sir. Ganun kahaba, sir? Yes, sir. Oh, pero ang lifespan, sir, ng battery nito is up to 10 years. Oh, so dun pa lang sa 6 years, sulit ka na eh. Yes, sir. Kota ka na ron eh. Pero 10 years pa yung Yes, sir. lifespan ng battery. Kumbaga may 4 na taon ka pa. Tapos abangan din nila, sir, may lalabas tayong video regarding naman sa battery tips kung paano aalagaan yung battery ng ganitong unit para syempre maabot nila yung 10 years na maximum lifespan ng ganitong unit. Ibang klase dito talaga sa Baste e-bike. Lahat talaga ng dapat nating malaman sa pagbili pa lang ng electric vehicle natututunan at nakukuha na natin sa panonood pa lang ng video na to, sir. Yes, sir, syempre. Ganun sila kapanatag or kalakas ang loob magbigay ng mahabang warranty dahil alam nila na talagang yung quality ng unit na to na binibida natin talagang pangmatagalan, Yes, sir. sir, syempre. Sulit yung ibabayad mo, i-invest mo dito sa Best Yun Pony na expressway legal na electric vehicle natin. Yes, sir. Ulitin ko pala, sir, 6 years or 100,000 kilometers, whichever comes first. Paano naman, sir, kung sakali kailanganin nila yung mga pyesa? Hindi ba sila mahihirapang bumili niyan? Bali, yung mga parts po nito is available din po sa amin. And then, meron din po kaming mga service center. Ayun. So, walang pangamba kung sakaling ito yung unit na magugustuhan mo. Kanina lang, meron parang dumaan dito na parang bumili lang ng candy, no? Binayaran ka agad ng cash. Ito, sir, is for deliver na. Saan nga ba matatagpuan itong Baste e-car? Ayun, sa mga gusto po makakita ng ganitong mga unit, located po kami in front of Walter Mart, Giginto. Ayan. Tsaka malaki yung parking natin dito. Pwede tayong mag-test drive. Yes, sir. Ang tawag po dito, sir, is GD Plaza. Along MacArthur Highway lang po. So, napakadali nating matagpuan. Yes, sir. Napakadali lang pong hanapin. Napakadaling matagpuan. Malapit lang po kami sa Tabang Exit and Santa Rita Exit. So, Kung galing po kayo ng Manila or ng South, Tabang Exit lang po. And then, sa Tabang Exit po, mga 2 kilometers away lang po kami. Kung galing naman po kayo ng Norte, Santa Rita Exit po, mga 4 to 5 kilometers lang po kami. Alright. Pwede silang Santa Rita Exit, pwede rin silang Tabang Exit, sir, no? Yes, sir. Pwede. Kung saan sila komportable. Alright. Tuwing anong oras ba tayo pwedeng bisitahin dito? Ang Baste e-bike po ay open Mondays to Sunday po. 9 a.m. to 6 p.m. Kahit holiday, kahit bumabagyo, open po ang Baste e-bike. Yun. Kaya anytime po na free kayo, pasya lang po kayo dito, lagi po kaming open. Talagang lagi silang open para kayo ay serbisyuhan, maibigay yung inyong mga pangangailangan. Talagang masatisfied kayo Yes, sir. sa mga unit na Oo. meron sa kanila rito. Yes, sir. Contact number na pwedeng tawagan, sir. And maaari niyo po kaming tawagan sa 0936-380-3524 o sa 0936-380-3523. Maaari niyo rin po kaming i-message sa aming Facebook page. Hanapin niyo lang po, Baste e-bike. Yan, like and follow nyo na rin syempre para lagi kayong updated sa mga bagong dumarating na unit dito, especially sa promo. Yes, So sir. hindi ko natatanungin kung ano yung promo nitong unit na to dahil kanina pa nabanggit na sa atin ni Sir Jasper, 100,000 pesos discount. Yes, sir, Malinis sa cash yun. price. Ayun, sir, siyempre nabanggit natin yung cash price niya na 488,000. Sa mga nagtatanong po, pwede rin po siya sa installment through bank financing. Up to 5 years installment and 0 down payment. So yun ang maganda rin dito, no? Bukod dun sa malaking discount niya sa cash, kung wala naman kayong pang cash, pwede naman kayong mag-apply ng installment. Oo, 0 down payment. Zero down payment. So ibig sabihin wala kang ilalabas na kahit na magkanong halaga. Yes, sir. Oo. Magkaka-ikar ka na ganito kaganda. Yes, sir. Pero syempre, depende pa rin sa application. No? Oh, Syempre, kasi- pag may down, syempre, mas mataas yung approval. So, marami din silang mga chance na ma-approve kasi hindi lang naman isa yung pwede nating pag-applyan kung mag-installment tayo kasi home credit, pasok ba sa home credit, sir? Hindi kaya ng Credit card. sir. Credit card. GSIS. Credit card pwede. Si GSIS, hindi ko sure kung ma-approve kasi up to 300,000 sa GSIS. Oh, kasi marami nang nagtatanong sa GSIS. Oo. yung May mga followers client na natin rin eh. kami na na-approve sa GSIS. At least yun ang maganda. Alam natin na pwedeng hulugan or installment yung ganitong Yes, klaseng sir. Oo, unit kasi natin. medyo mabigat, sir, yung 488,000. Alright. So baka meron pa tayong gustong ihabol or idagdag sa lahat ng nabanggit natin sa unit na to, sir. Ayun, sir. Wag po kayong mag-alala sa ganitong unit. Medyo marami pong stock, maraming parating. Sa ganitong unit, medyo limited lang, sir, yung ibang mga kulay. Pero marami pong parating na pony. So hindi sila mauubusan na Hindi sila ngayon. mauubusan, sir.
So kung dati limited stock lang, ngayon talagang dadagsain na tayo. Yes, sir. Oo, ganun. Ganyan na, yan yung panghawakan nyo ngayon dito sa Bastek. Kaya dun sa mga naubusan, nagtampo, sumama yung Oo. loob. Kasi meron ganun Kasi sir, eh. merong ibang mga electric car na brand na mag-wait ka ng 3 months, 6 Hmm. months. Dito sa ganitong unit, sir, 2 to 3 days lang ang aantayin mo, madedeliver na sa bahay Sure na mo. yan, sir, ha? Sure na Oo. yan, ha? Kasi may yung mga nagsumasama yung loob na gustong-gusto kasi nila, hawak na nila yung cash eh, Oo. nang ibabayad nila, kaso out of stock Tapos eh. 3 months, 6 months waiting, masyadong matagal yun, sir. Pero ito ngayon, guys, para makabawi sa inyo, kahit nga naman bumabagyo, open sila rito para maservisyohan kayo, mabili nyo na yung pinapangarap nyong electric Yes, sir. vehicle. 2 to 3 days lang, sir. Nasa bahay mo na yung ganitong unit. Alright, baka may shoutout ka, sir. Shoutout nga po pala sa lahat ng customer ng Baste e-bike. Maraming salamat po sa tiwala. And then, patuloy nyo lang pong i-like and follow po yung aming Facebook page. Alright, maraming salamat po sa lahat ng naging customer natin na nakita dito sa ginagawa nating video kasi kayo yung isa sa tumatangkilik kung bakit naandito ngayon yung Yes, Baste sir, e-bike, oo. di ba? Tsaka patuloy, sir, na nag-i-improve yung mga unit. Siyempre, dahilan din sa mga customer namin. Kaya naman, big shoutout at saludo po kami. Taos puso po kami nagpapasalamat sa inyo. Yes, sir, At oo. syempre, Maraming nagpapasalamat din tayo sa lahat ng bumubuo ng Baste e-bike dahil nahandito, nagkakaroon tayo ng idea, nagkakaroon tayo ng bagong kaalaman sa mga bagong dumarating na electric vehicle. Talagang pa-improve yung mga nakikita natin dito sa kanila. Kaya walang dahilan or hindi kayo dapat mag-alinlangan na magpunta, bumili ng electric vehicle dito kila Sir Jasper. Yes, sir. Kaya oo. maraming salamat, Sir Jasper. Muli po, kung sakasakaling naghahanap po kayo ng ganitong klaseng electric vehicle na pwede na siya sa expressway, eto na. Napakarami na nating stock ngayon dito. Yes, sir. niyan. Dire-diretso stock natin ito. Maraming salamat, Sir Jasper. More power and God bless po. Yes, sir. Pasal na lang kayo, guys. Baste e-bike. Hindi lang yan, basta e-bike. Baste e-bike yan. Thank you. Alright.